Kasi motibo sa krimen. Ang matod pa sa mga kasamahan niya, may mga na-interview kami na mga dating mga taga-task force, Igapos. Butan man daw niya siya. Di daw ni maulang to kay nakainom, nag-inom ng tanboy, nag-washing og beer nagdilim daw ang paningin niya pag punta niya doon sa balay. At first hindi niya inaamin, accordingly maingay. Walang niya giamin sa una na nisulod siya dito sa balay. Niadto ta sa balay, pero nung nakita sa CCTV wala na siyang choice kundi aminin niya na niadto talaga sa balay sa mga biktima. Sir, nganong nahimo daw niya? Unsay motibo? Ang ingon niya, nagdilim ang paningin niya, tapos wala na daw siya kabalo na nanas siya dito sa lugar o patay ng itong mga biktima. Wa siya kasuko pod sa duha or naibog ba siya? Naiselos? Isa to sa ginatanaw na sa tanaw ko murag naibog siya kay may mga nasulti siya na mga indicator na jud siya pagtanaw sa babae. Sa babae. Bale, unsa nakadugay ang katong couple, sir, dinhi sa sa Samal? Dugay-dugay na kasi 2-year-old na ang bata na anak nila. So, from where evening couple, sir? Ang babae is from Davao, ang lalaki is from Cotabato. Oo. Actually, kukunin sila ng family, both sides, kasi doon na ihahayang isa sa Cotabato, isa sa Davao. While ang bata nakakaroon sa DSWD. Okay. Sa karon, sir, na ingon ani no ni amin bagyod ning suspect. Inamin niya actually karong adlaw na di si Attorney Ledesma ang ato ang legal officer to conduct yung extrajudicial confession. Kasi kailangan natin custodial investigation. At nagpapasalamat kami kay Attorney Apaw, ang atong fiscal. Nianhin lang siya para ma-subscribe niya yung extrajudicial confession ng suspect para ma-file nato ng kaso. Otherwise, kung hindi, madidismiss ang kaso niya. Alright. Kaning ingon ani, sir, task force Samal member siya? Opo, task force Samal member. Pero ako na mag-ingon na he does not represent the entire task force Samal. Mababait ang mga task force. May mga may mga tao lang na napasama diyan. I know June is Escalante, mabait, marunong dala ng tao yan. Meron lang nasagulan ng badlo ko na tropa. Wala siya existing na case, sir, or kaniadto nga mga cases, mga wala po. Wala po kami na background na nasa mga kaso may anak. Sir, nabasa na ko sa comment section sa akong post ba daghan tong mga babae nag-comment dito nga magsige daw na siya panitsit ug mga babae moagi. Wala may niabot sa amon na reklamo. Mas maayon ta kung kadto mga panahon na mga insidente, nag-report sila para na-brought out nato sa mga commanders nila at nagagawa ng extra correction. So wa po siya ni surrender no? Sa una hindi siya nag-surrender. Actually, pinilit pa namin na dalhin siya sa station para ma-interview kasi wala kaming ibang suspect kundi siya malapit sa malapit ang kampo nila. Supposed to be they're the ones protecting sa neighborhood. Unfortunately and ironically na makasubo paminawon na siya pa hinoon ang naging reason na mahitabo mangyani. Sir, gawa sa pagpaningkamot o initiative sa kapulisan, unsa gyud ang nakatabang sa pagsulbad sa krimen? Ang CCTV, importante jud na ang PNP sa region, panahon pa ni Sir Rosede, panahon pa karon ni Sir Ardiles, pati yung mga provincial director, hindi pa sa talagang CCTV. Panahon Sir Serrano, ang problema lang naton, medyo hindi nagiging supportive ang mga LGU. I want to be frank, hindi sa supportive kasi kulang din ang budget ng natin LGU. Naintindihan din namin. Kung may mga CCTVs lang tayo, I think yung pag-solve ng problem is mabilis. And CCTV is prevention. Mas maganda yung prevention instead of solution. So yung CCTV from private parang establishment? Private establishment na nakuha nato. Nahagip siya dito. Okay, question na may follow-up. Sir, balikan na lang po. I'm so sorry. Okay lang. Regarding sa motive po sana, yun pong gusto ko malaman, sir. Ang motive niya is hubog.
na wala nang ibang reason. Lasing daw siya na nabalaan na lang niya, nasa atubangan na siya, duguan ng mga suspect, patay na. And hindi siya nagdadagdag ako. Sabi niya, lahat na makita niya gumagalaw, ano niya na parang tigbas niya. Sir, may anak, sir. Oh, Sir, buti na yan. lang bata natutulog. Basing na ano pa yun. And alam mo kami mga taga-police, mga PNP o iba pa, forces PNP, pag mga may nahita mo mga ani, nasasakitan kami. Much more kung wala to na iniamin, hindi na solve. It might cause for our relief, pero hindi yun ang ano namin is yung sakit na dadala namin sa pag-imbestiga na pati kami naapektuhan. Kailangan talaga ma-solve. Kung pwede sana wala nang nahitabo na huli, yun sana ang pinakamaganda. Sir,